sa doktrina ng simbahang Katoliko, our good works can be meritorious only in the eyes of God if we are in the state of grace. Ibig sabihin, kahit ano na mga ginagawa nating kabutihan, pag meron lang tayong isang mortal na kasalanan na hindi natin pinagsisihan, kahit gaano karami, nabibigay pa tayo ng 10% o kaya'y nag-cast out pa tayo ng demonyo, kahit na naghihiling pa, hindi yan batayan para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kahit ba magaling kang mangaral, malinaw yan sa San Mateo Kapitulo 7, versikulo 22-23. Kaya, mag-ingat sa tinatawag na charism. Dahil ang charism ay mananatili ito sa taong nakatanggap ng charism kahit siya ay may kasalanang mortal. Ang mga demonyo nga, di nawala ang kanilang kapangyarihan habang nagiging fallen angel sila. Kaya ang mabuti sa isang tao, di tayo mag-rely sa charism, kundi dapat mag-rely tayo sa tinatawag na fruit of the Holy Spirit at yung tinatawag na sanctified perfection. Gaya kay Raymond Jocres na pinahintulutan sa Diyos na ipaabot sa lahat ng mga nakikinig na siya hinatulan at nasa impyerno dahil may posibilidad na kahit pa sa marami niyang kabutihan, may isang mortal na kasalanan na hindi niya pinagsisihan at malinaw yan sa banal na kasulatan na pag may mortal tayong kasalanan, nawala tayo sa relasyon ng Diyos. Pagsisikapan natin na mananatili sa tinatawag na sanctified perfection. Sanctified perfection, the excellence of grace, and the adornment of all virtues.